Salamat po sa lahat. Andiyan si Ama. Ano man ang pagsubok na iyong pagdaanan, tandaan mo meron ka ditong kaibigan. Andyan si Ama, handa siya makinig. Ano man ang pasakit na iyong dinadaing, ano man ang pagsubok na iyong pagdaanan, tandaan mo meron ka ditong kaibigan. Andyan si Ama, handa siya makinig. Ano man ang pasakit na iyong dinadaing, andyan si Ama. Thank you, Lord. Salamat po sa lahat. Yo, what up? Ito po muli yung lingkod, Kalbong Bordado, ang reactionist na gwapo. Yun, meron tayong update. Bigyan natin ng panahon at oras ang pagtutok sa nangyayaring digmaan sa pagitan ng Israel at ng Palestine. Yan. Meron tayong review na patungkol dun sa digmaan na yun. Nagmula ang content na to kay Ken Tots. Subscribe nyo siya, guys, Idol Ken Tots. Click yung notification bell para update kayo sa mga happenings na kagaya nito, yung nangyayari sa Israel at iba pang mga trending topics. At yun na nga, yun, it's all about Hamas. Nagsumbong na sa United Nations na tigilan ng Israel yung pag-atake nila. Kasi alam ko sa mga nakaraang balita, sumuko ng Hamas eh. Alam ko umatras na sila. Pero yung Israel, galit na galit pa rin sila. Gusto pa rin nilang pulbusin talaga yung Hamas, as in ubusin lahat. Ang mayroon kasi may mga nadadamay na civilian, napakadami na nadamay. Yun, sabay-sabay natin panoorin kung bakit ba gusto nang sumuko ng Hamas at bakit sila humingi ng tulong sa United Nations para pigilan ng Israel. Meron silang kinakatakutan? Ang pagkakaalam ko, nakikialam na yung USA dito, binigyan sila ng sandata yung Israel. Hindi naman lingid sa ating kalaman na yung Israel at yung USA magkaalyado. Yun, tara panoorin natin tong update na to sa nangyayaring digmaan dyan. Yeah, Ken Tots, maraming salamat. Ay, ang iron beam nga pala niyan, isa yung uri ng sandata, ayan. Pwede yung ilagay sa mga lumilipad na bagay o lumilipad na sakyan. Halimbawa, aeroplano, jet, kung ano pa. Diyan yung maganda ilagay. Ano yan? Yan yung parang laser na tumitira sa lupa. Once na tinira niya isang lugar, sabog talaga. Ang mahirap dito kasi, laser siya, iron beam. Para siyang laser. Para siyang technology na pang distraction, parang ganun. Isang matinding sandata. Alam ko Amerika may hawak na ito eh. Hindi ako nagkakamali. Game tuloy natin. Iron Beam, isang high-tech laser weapon ng Israel, gagamitin na nga ba sa laban kontra Hamas at Hezbollah. Leader ng Hamas, nagmamakaawa na. Nagpadala ng sulat sa United Nations bilang panawagan sa di umano'y walang humpay na airstrike ng Israel sa Gaza territory. Nakikiusap na rin na kung ititigil ng Israel ang airstrike, handa na silang magpakawala ng mga hostages. Alamin ang mga bagong updates at mga developments na nangyayari sa Hamas-Israel conflict ngayon. Ako po si Royce and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe. Subscribe na guys, subscribe kayo kay Ken Tots. Susunod na upload. Pumasok na sa ikasampung araw ang bakbakan ng militanteng grupo ng Hamas kontra sa pwersang militar ng Israel. Pero inaasahang mas lalala pa ang sitwasyon sa mga susunod na araw. Matatanda ang ipinangako ng Israel na uubusin nila ang lahat ng miyembro ng Hamas dahil sa ginawa nitong pag-atake sa kanilang bansa. Bilang tugon dito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng puwersa ng Israel sa Gaza border. Ito ay para sa napipintong pagsalakay sa teritoryo na kinokontrol ng Hamas. Sa kasalukuyan, umabot na sa 1,400 ang nasasawi sa panig ng Israel samantalang 2,808 naman sa Palestinians dahil sa walang pukna na bakbakang ito. Kaugnay sa mga bagay na ito, paulit-ulit ang naging warning ng Iran sa Israel na maaaring lumawak ang kaguluhan na ito kung hindi titigil ang Israel sa ginagawang airstrike sa Gaza. Ayon sa Tehran, anumang oras ay maaaring magsagawa ng preemptive action ang alyansa ng Axis. Ito ay matapos ang pakikipagkita ni Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian sa leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah noong Sabado.
Ang pagbisita ito ng Iranian Foreign Minister sa Beirut ay bahagi ng kanyang tour sa iba pang mga kaalyadong bansa. Sinulubong naman siya ng mga top officials ng Hamas, Islamic Jihad at Hezbollah sa airport sa pagbisita nito sa Lebanon. US President Joe Biden kinukonsidera naman ang posibleng pagbisita sa Israel upang ipakita ang pakikisa sa kaalyadong bansa sa gitna ng nagaganap na labanan nito kontra sa Hamas. Naghahanda na rin ang Amerika na magpadala ng 2,000 na sundalong Amerikano upang tumulong sa Israel sa napipintong ground invasion nito sa Gaza Strip. May posibilidad din daw na i-deploy sa ibang area ng Middle East ang iba sa mga tropang ito dahil sa banta mula sa iba pang mga grupo na posibleng makisali sa digmaan. So yun nga, commercial bilang suporta sa content creator na to, may panoorin to. Baka mabasa yung video pag dating skip. Skip mo natin ngayon. Samantala, libo-libo naman na nagtipon-tipon sa Cotabato City noong October 16, 2023 upang magsagawa ng protesta sa ginagawang pangbubomba ng Israel sa Gaza Strip. Bitbit ang Palestinian flag at may mga pinta ng Palestinian color ang mga mukha ng mga Pilipino na kinahok sa protesta na ito. Panawagan nila na itigil na ng Israel ang kanilang military operations. Inihikayat din nila ang US at ang United Nations na maging neutral sa bakbakang ito. Naging mapayapa naman ang 4 na oras na protestang ito sa isang public park sa Cotabato City na tinatayang dinaluhan ang hindi bababa sa 25,000 na Pilipino. Nagpadala naman ng sulat si Ismail Haniyeh, ang head ng Hamas Political Bureau kay United Nations Secretary General Antonio Guterres para magsumbong tungkol sa mga krimen na isinasagawa di umano ng Israel sa Gaza at sa mga Palestinians resident nito. Ayon sa sulat, sinabi ni Haniyeh na maraming war crimes na ginagawa ang Israeli operation sa Gaza na labag sa international laws. Isinumbong din ng leader ng Hamas ang isinasagawang blockade sa Gaza Strip at ang patuloy na pagharang ng Israel sa mga humanitarian aid at medical supplies. Hinikayat din ni Haniyeh ang United Nations na i-pressure ng Israel na papasukin na ang mga ayuda sa teritoryo ng Gaza. Kaugnay nito, sinabi ng Iran na handa ng pakawalan ng Hamas ang mga hostages na hawak nito basta ititigil ng Israel ang isinasagawang airstrikes at ang mga pag-atake nito sa Gaza Strip. Dagdag pa niya, ito lamang naman daw ang dahilan kung bakit hindi mabitawan ng Hamas ang kanilang mga hostage. Sa isang televised statement, sinabi ni Abu Ubaidah, isang high-ranking member ng Hamas, na nasa 200 to 250 prisoners o mga hostages ang hawak ng Hamas sa Gaza, samantalang mayroon pang 50 hostages ang hawak naman ng ibang military factions. Sinabi rin nila na itinuturing nilang guest ang mga foreign hostages at sinasabing papakawalan nga nila ito kung ibibigay ng pagkakataon. Sinabi rin ng Hamas na hindi sila natatakot sa banta ng Israel kahit pa magsagawa ito ng ground invasion sa buong teritoryo ng Gaza. Sinabi rin nila na handang-handa sila sa pangmatagalang giyera kontra sa Israel. May panibagong banta naman na ang Iran laban sa mga leader ng Israel at maging sa American Allied Forces nito sa napipintong planong pagsalakay sa teritoryo ng Gaza. Sa statement ni Iranian Foreign Affairs Minister Hossein Amir Abdullahian na kung ang pag-ataking ito na gagawin ng Israel sa ground invasion ay makakadamay ng mga sibilyan, lalo-lalo na mga bata sa Gaza Strip. Asahan daw ng Israel na kaagad sisidlan ang panibagong digmaan nito kontra sa iba't iba pang militanteng grupo na matagal na nitong naging kalaban. Dagdag pa ni Amir Abdullahian, sinisiguro niyang gagawing libingan ng mga sundalo ng Israel ang Gaza sa tulong ng mga lider ng resistance. Samantala, noong Sabado, October 14, 2023, nakipagkita ang Iranian Foreign Minister sa lider ng Hamas na si Ismail Haniyeh at ipinangako ang patuloy na kooperasyon sa militanteng grupo sa laban nito kontra sa Israel. Viral naman ang isang video kung saan ipinapakita ng Israel ang pag-test nito sa bago at dekalidad na armas na tinatawag na Iron Beam
isang missile defense system na tila ba nalalapit na daw nilang gamitin kontra sa militanteng grupo. Kaunting trivia muna tayo. Ang Iron Beam ay isang directed energy weapon air defense system na ipinakita ng Israel sa Singapore Air Show noong 2014 na ginawa naman ng Rafael Advanced Defense System. Hindi katulad ng Iron Dome, mas mura ang costing per shot at unlimited ang firing capabilities ng Iron Beam para i-intercept ang mga rockets at missiles ng kalaban. Gumagamit din ito ng fiber laser para mag-generate ng laser beam at ma-intercept at mapulbos ang mga airborne targets. Nagmamalaki rin ito ang 7-kilometer range nito na kayang sumira sa mga short-range rockets, artillery, mortar bombs at UAV drones sa loob lamang ng 4 seconds. Ang Iron Beam din ay parte ng 6th element sa Israel Integrated Missile Defense System, kabilang ang Arrow 1, Arrow 2, David Slings at Iron Dome. Samantala, matapos naman ang verification na isinagawa sa kumalat na video sa social media, nilinaw nila na hindi Iron Beam ang weapon na makikita dito kundi isa lamang clip mula sa isang military simulation game o online game. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe, like na rin ang ating videos bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat Idol Kentots. Kayo guys, ano masabi sa digmaan na to? Para sa akin, walang panahal dito guys. Pare-pareho tayong tao dito. Diba, pare-pareho naman tayong tao eh. Ba't di natin pag-usapan sa maayos na para maraming nadama na inosente? Yan. Ayun, maraming salamat Idol Kentots sa content na yon. Ito muli yung lingkod, Galbong Bordado TV. Yeah! God bless mga kabokal.